Samantala, inamin ni Senador Antonio Trillanes na isa siya sa 4 na mga senador na nangihingi ng exemption sa umiiral na gun ban bunsod ng papalapit na eleksyon sa Mayo. Ayon kay Trillanes, ito'y dahil sa tumitinding banta sa kanyang buhay dahil sa pagiging numero 1 kritiko ng administrasyon. Tinukoy ni Trillanes sa mga nagmamanman sa kanya na hindi raw tumitigil matapos ipag-utos ni Pangulong Duterte ang pagpaparesto sa kanya nang ipawalang bisa ang ibinigay sa kanya na amnestiya. Hindi raw nawawala ang banta sa kanyang buhay at naniniwala siyang naghihintay lang ng pagkakataon ang mga umano'y binayaran para patayin siya. Ayaw niya raw magpakakompante dahil mismong ang Pangulo umano ang nag-utos na ipapatay siya matapos ibunyag ang mga katiwalian at mga kaso ng karumal-dumal na pagpatay gaya ng Davao Death Squad. Nababahalang senador dahil tila lumala pa ang kaso ng patayan kung saan ang pinakahuling biktima niya ay si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Good morning, Ate Sen. Embolden yung mga mersenaryo kasi binigyan sila ng free hand, yung mga tiwaling pulis, yung mga assassins na pinoproteksyonan din ng mga tiwaling pulis. Andiyan na sila, nagkalat sila, no? Mura yung buhay dito sa Pilipinas ngayon. Kaya ito nga, umaabot na ng 30,000 yung mga pinatay na ordinaryong Pilipino. At just last month, di ba, si Congressman Batocabe became the latest high-profile victim ng mga ganyan. So, ano to? Ganyan ang legacy ni Duterte, legacy ng patayan.